Tulog na po ba siya, ma? Panas na tanong ni Dale sa ina. Isinara muna ni Rochelle ang pintuan ng silid ni Marlon bago sinenyasan ng anak na sumunod. Nakauwi na rin ang mga bisita kaya wala nang istorbo pa. Sinundan naman ni Dale ang ina hanggang makapasok sa silid nito. Pagkasara ng pintuan, agad nagsalita ang ina. Kailangan na nating baguhin ang plano at hindi tayo pwedeng maging kampante sa gamot na pinapainom sa kanya. Pansin ko nga pong bumabalik ang tunay niyang ugali. Sang-ayon ni Dale sa ina. Kailangan nating mapaniwala siya na may babae siyang kailangan pakasalan. Gagamitin na natin ang dokumentong nakuha mula kay Jubes. Napangisi si Dale pagkaalala sa tinutukoy ng ina. Talagang itinabi nila yon nang makita dahil sa kanilang plano. At may babae na siyang pwedeng gamitin upang pakasalan ng kanyang kapatid. Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Rochelle matapos mapulido ang plano nila ng anak. Walang maaaring makahadlang sa kanila dahil nakarating na rin si Tasio sa hospital sa ibang bansa. Umaayon sa kanilang tadhana at panahon ngayon. Kapag naikasal na si Marlon, madali na lang ang paglipat ng ari-arian nito. Paano pala kung buhay pa si Melvin? Naalalang itanong ni Dale sa ina. Sandaling napaisip si Rochelle. Si Jukes, wala na. At si Melvin, hindi mahanap ang katawan. Nahulog sa bangin ang minamaneho ni Jukes noon kasama si Melvin. Pero sa lalim ng bangin, malabong makaligtas pa ang sakay ng sasakyan. Sumabog pa ngayon nang bumagsak sa lupa. Si Ben lang ang hindi nila magalaw noon pa man dahil magkakaproblema sila. Mukha namang walang alam ito sa anomalyang nangyari kaya hinayaan nilang mabuhay. Yun nga lang, hindi muna nila hinahayaang makalapit kay Marlon. Kinabukasan, maagang nagising si Marlon. Naroon ang kanyang nurse at hinahanda ang kanyang pagkain at gamot. Good morning, sir. Breakfast is ready? Nakangiting bati ng nurse kay Marlon. Napatingin si Marlon sa pagkain nakahain sa malit na lamesa. Mukhang masarap yun pero kapag nalasahan na, hindi niya gusto. Ang sabi ng doktor, ang kanyang panglasa ang may problema at hindi sa pagkain. Ibalik mo yan. Gusto kong kumain kasalo sina Mommy at Dale. Nagtataka man sinunod ng nurse ang gusto ng pasyente. Agad siyang lumabas upang ipaalam sa ginang ang gusto ng anak nito. Napasimangat si Rochelle nang marinig ang sinabi ni Dan. Malaki ang binabayad niya sa nurse na ito para sundin lahat ng kanyang pinapagawa. Hahayaan niyo po ba siyang sumalo sa inyo, senyora? Tanong muli ni Dang sa ginang. Ipaayos kang lamesa. Patulungan na rin kita sa isang katulong upang mailabas siya. Tumalikod na si Dang matapos magsalita ng ginang. Mukhang napilitan lamang ito at alam niya kung bakit. Hindi maaaring kaiba ang ihaing pagkain kay Marlon kapag kasalo mga ito. Alam niyang hindi nila maipipilit ang pagkain na para lang dito. Pagkapasok ni Marlon sa hapagkainan, naroon na rin ang kapatid at siya na lang ang hinihintay. Iho, natutuwa ako at nagsisimula ka na makihalubilo sa lahat. Nakangiting sinalubong ni Rochelle si Marlon at tinulungan itong maupo. Magandang improvement ng ginagawa mo, kuya. Here's your food. Si Mami pa nagluto niyan. Tiningnan ni Marlon ang pagkain inilagay ni Dale sa kanyang plato. Gusto kong subukan ng ibang pagkain. Nagkatingin na ng mag-ina bago tumingin sa mga pagkain nakahain sa lamesa. Hindi mo ba gusto ang pagkain niluto ko, iho? Pinalungkot ni Rochelle ang kanyang tinig. Nakaramdam ng konsyensya si Marlon pero panandalian lamang yun. Naalala na naman niya ang mensahe sa papel kagabi kaya parang lalong bumigat ang kanyang pakiramdam para sa sariling pamilya. Pilit siyang ngumiti sa ginang upang hindi makahalata. Maging ang pagngiti parang estranghero sa kanyang sariling pakiramdam. Gusto ko lang naman pong subukan ang hindi ko pa nasusubukan. Maging sa gamot, nagsasawa na rin ako sa lasa. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan ng mga yon. No! Hindi maaaring mawala ang iyong maintenance sa gamot, iho. Gusto mo bang sumakit na naman ang hustong iyong ulo? Ayaw mo na bang makapaglakad ng maayos? Nababahalang tutol ni Rochelle sa nais ng binata. Napailing si Dale bago sumandok ng pagkain. Kuya, walang masama sa gusto mo pero tama si Mommy. Baka nakakalimutan mong kung hindi dahil sa gamot, wala ka na ngayon. Napaisip si Marlon kung masamang taong sariling pamilya, tiyak na hindi na siya hinayaang mabuhay pa. Bigla na naman siyang nakaramdam ng sakit ng ulo dahil sa pag-iisip ng malalim. Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo. Sobra ka na namang nag-iisip kaya sumasakit ang ulo mo. Palatak ni Rochelle bago inutusan ng nurse na i-massage ang ulo ni Marlon. Siya na rin na naghanda ng gamot nitong iinumin. Napilitan si Marlon na inumin ang gamot na para sa sakit ng ulo.
Ang pagkain nag-iba ang lasa pero hindi na niya yon isinatinig pa. Matapos kumain, muli niya kinausap ang kapatid at madrasta. Handa ka na ba talagang harapin ang lahat? At tanggapin maging resulta ng malalaman mo? Seryosong kausap ni Rochelle sa binata. Ayaw ko ng mga papa sa dilim. Gusto kong malaman ng lahat. Nagbuntong hininga si Rochelle bago hinugot ang laman ng folder. Inabot niya yon kay Marlon at hinayaan itong basahin. Nangunot ang noon ni Marlon nang mabasa ang huling report ng isang detective. Pilit niyang inaalala ang pangalang Melvin, ngunit wala siyang makapa sa kanyang isipan. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, wala na ang iyong personal assistant dahil sa aksidente. Si Detective Melvin naman, hindi mahanap ang bangkay. Nang mawala si Detective, pinatuloy ko ang paghahanap sa babaeng gusto mo makita. Paglalahad ni Rochelle. Napahawak si Marlon sa kanyang ulo at muling tinitigan ng reports. Nakasaad doon na pinapahanap niya ang babae upang pakasalan. Pero hindi niya mahanap ang logic o dahilan kung bakit kailangan niya pakasalan ng babae. Ikaw ang tipo ng lalaking ayaw magsamantala ng ibang babae. Wala pang karanasan ng babaeng nakatalik mo nung malsing ka. Yan siguro ang dahilan kung bakit mo siya gustong pakasalan. Paliwanag ni Dale nang mabasa ang nasa isip ng kapatid. Nabuntis ba siya? Tanong ni Marlon habang nakatitig sa larawan ng isang babae. No. At masasabi ko mabait ang babae. Galing din siya sa isang magandang pamilya. Kaya wala akong tutol kung siya ang gusto mong maasawa. Baka makatulong siya sa'yo upang makaalala kapag nagsama na kayo. Mataman lang nakikinig si Marlon sa mga sinasabi ng ginang. Tinitimbang niyang sariling damdamin at isipan. Ma'am, hayaan mo munang makilala ni Kuya si Melissa bago magdesisyon kung dapat ba niyang pakasalan o hindi. Tinanguan ni Marlon ang kapatid at ramdam niya ang suporta nito. Gusto ko siyang makausap. Nagpalitan ng tingin si Nadil at Rochelle at sabay na humulma ang makahulugang ngiti sa mga labi ng mga ito. Sa Italy, nakatanggap si Ashley ng tawag mula kay Vina. Nag-video call na rin sila at gusto niyang makita on cam. Nalungkot siya sa balitang may sakit ang kanyang abuela at ang ama nasa mababang posisyon pa rin sa kumpanya ng mga ito. Girl, hinahanap ka sa akin ng iyong lola. Nakiusap siya na gusto kanyang umuwi at habang malakas pa siya. Nakaramdam ng konsensya si Ashley. Sa loob ng 5 taon, mahigit na pananatili niya rito sa Italy, tinikis niya pamilya sa Pinas. Nagawa na rin lumapit ng kanyang lola kay Vina upang makausap lang siya. Ayoko magsisikas sa bandang huli. Hindi lalapit sa akin ang abuela mo kung hindi kanya mahal. Kung nakita mo lang kanina ang itsura niya, may tungkod na siya at nasa mukha ang labis sa pangungilila sa'yo. May kasamang pangungonsensya ni Vina sa kaibigan. Nagbuntong hininga si Ashley. Ilang beses na rin siyang tinawagan ni Ralph at pinapasunod sa Pilipinas. Mukhang mas gusto na nitong sa Pinas mag-focus ng negosyo at ayaw na ring mawalay sa anak na binata. Ikakasal na rin sina Beauty at Justin. Hindi hiniwalay ni Vina ang tingin sa mukha na kaibigan mula sa screen. Gusto niyang malaman kung may epekto pa rin ba dito kapag binanggit sina Justin. Mabuti naman kung ganon. Ang akala ko susukuan na niya si Justin. Napangiti si Ashley nang maalala na kamuntikan na maghiwalay ang dalawa dahil sa link sa ibang babae ni Justin. Nakahinga na maluwag si Vina nang mahamig sa tinig ng kaibigan na wala ng pait sa puso nito. Bawat details na nangyayari sa pamilya nito, siya ang tagahatid ng balita. Mommy, I'm home! Sabay na sigaw ng kambal pagkapasok ng pintuan at nagunahan sa pagbati sa ina. Nilingon ni Ashley ang kambal at inihandang sarili sa yakap ng mga ito. Mula sa kabilang linya, natawa si Vina nang sabay na yumakap ang kambal sa kaibigan. Natumba pa si Ashley mula sa kinauupuan at hindi kinaya ang bigat ng dalawa. Nanggigil na pinaghahalikan ni Ashley ang mga anak sa pisngi habang nakadagan ang mga ito sa kanya. Parang kailan lang kaya pa niyang buhati ng sabay ang mga ito. Pero ngayon, ang laki na ng mga ito at mukhang tatangkaran pa siya kapag nasa tamang edad ng dalawa. Babies, baka mapisa ng mami niyo! Sabay na tumunghay ang ulo ni Jello at Gabi nang marinig ang boses ni Vina. Unang bumangon si Jello at lumapit sa laptop. Hello, Papi! Masiglang bati ni Jello kay Vina. Hello! How's your day? She's naughty, Papi! Sumbong naman ni Gabi. Napangiti si Vina nang humaba ang nguso ni Jello. 2 beses pa lang siya nakabisita sa Italy at 3 taon pa lang ang mga ito noon.
Mabilis na sinaway ni Ashley ang isang anak bago pa nito mapayak ang kapatid. Mga anak, mag-usap muna kami ni Papi. Sa halip na umalis, yumakap si Jello sa likod ng ina. Si Gabby umupo sa hita at gusto ring nakikita ang kinikilala nilang ama-amahan mula sa Pilipinas. So, ano na ang plano mo ngayon? Pagsisimula ni Vina sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos sa siguro ng pasukan, 2 buwan na lang naman. Napangiti si Vina. Pumapasok na kasi sa nursery ang dalawa. Are we going home, Mommy? Namimilog ang mga mata ni Jello habang nakatingala sa ina. Yes! Tumayo si Jello at nagtatalon sa tuwa. Mom, sa Pinas din ba namin makikita si Dad? Parang may anghel na dumaan at biglang nanahimik. Maging si Vina na nasa kabilang linya ay natahimik din dahil sa tanong ni Gabby. Pero hanga si Vina sa kambal, ang tatas managalog at mas gusto ang ganong lingwahe. We want to see him, Mommy! Muling umupo si Jello sa hita ng ina at naglambing. Mataman na pinagmasdan ni Ashley si Gabby habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hindi lang siya agad nakasagot kanina dahil nabigla siya sa tanong ng bata. Paano naman kasi, ngayon lang nagtanong ang mga ito tungkol sa ama? Ano ang isasagot niya kung magtanong pa tungkol sa ama ang mga ito? Mga anak, maintindihan niyo ba si Mami kung sabihin ko sa inyo, hindi ko kilalang inyong ama? Tanong ni Ashley sa 2 anak. Pakiramdam niya oras ang humiwalay na pinaghintay niya sa sagot ng mga ito. Nagpalitan pa ng tingin ng 2 bago sabay na tumango sa kanya. Napangiti siya at kahit paano nakahinga na maluwag. Ayaw niya kasing maglihim sa mga anak. Isa pa, hindi rin naman siya titigilan ng tanong hanggat hindi nakukuha ang tamang sagot. Don't worry, Mommy. We can help you to find our father. Liyad pa ang dibdib na humarap si Gabby sa ina. Yes! Kuya Gabby was right, Mommy. I'm so excited to go home and find our daddy. Biglang natahimik ang 2 nang walang tugong nakuha mula sa ina. Napatitig sila sa ina na mukhang biglang natulalang nakatingin sa kanilang magkapatid. Nagkapalitan ng nagtatanong na tingin ng kambal. Tinatanong sa isa't isa kung may nasabi ba silang nakakamangha para sa ina. Napatikim si Ashley makalipas ang 1 minuto. Minsan talaga nakakagulat ang talino at kung paano mag-isip ang mga anak. Lalo na si Gabby, ani may matanda na kung mag-isip. Naitanong niya sa sarili, ganito rin ba ang ugali ng lalaki na kabuntis sa kanya? Ang sungit kasi ni Gabby na hindi pala kaibigan lalo na sa mga babae. Hindi man lang na-disappoint ang mga ito nang sabihin niyang hindi niya alam kahit mukha ng ama ng mga ito. O hindi kaya matakot na makita ang ama dahil walang idea kung ano ang pagkatao ng lalaki. Mula sa kabilang linya, napailing na lamang si Vina. Mukhang nakalimutan na siya ng kaibigan at abala na sa makukulit na bata. Ayaw din niyang i-off ang video call at gustong nakikita ang kaibigan at ang mga kabibuhan ng kambal. Nang maalala ni Ashley ang kaibigan, nagpaalam na siya rito at kailangan niya magluto pa ng hapunan. Sa Pilipinas, mataman na pinag-aralan ni Marlon ang babaeng kaharap. Kinapa sa puso't isipan kung may pamilyar bang damdamin para dito. Pilit na nilabanan ni Melissa ang kabang nadarama nang makaharap na si Marlon. First time niya itong makaharap. At kahit mahina ang lalaki o may problema sa kalusugan, nakaka-intimidate pa rin ang aura ng pagkatao nito. Parang biglang umurong ang kanyang dila at hindi may buka ang bibig upang bumati sa lalaki. Are you afraid of me? Mabilis na umiling si Melissa at ngumiti sa binata. Sorry, sa totoo lang nahihiya akong humarap sa'yo. Ako kasi may kasalanan kung bakit may nangyari sa atin noon. Nangaarok ang titig ni Marlon sa dalaga at inaalam kong nagsasabi ito ng totoo. Alam na niya ang tungkol sa pag-amin ng babae. Sinabi na sa kanya ni Dale na kaya hindi nagdemand ang babae ng kasal dahil kasalanan nito. Lasing ito at inakit lamang siya umano. Humanga siya sa babae nang marinig yun noon. Tama si Rochelle. Hindi mapagsamantala ang babae o hindi planado. Ngayon niya napatunayan na hindi nga siya nakilala ng babae noon. Nakagat ni Melissa ang loob ng bibig nang mapansin ang paraan ng tingin sa kanya ni Marlon. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita bago tumikhim upang alisin ang bara sa lalamunan. Hindi ko hihingi ng tawad ang nangyari sa atin noon. Hindi dahil inaamin mong ikaw may kasalanan. Wala akong maalala. At hindi ko alam kung nagalaw ba talaga ito noon. To be honest,
Wala akong nararamdaman na kahit ano sa'yo ngayon. Ramdam ni Melissa ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa pagkapahiya sa sarili. Alam niyang arogante at dominante ang lalaki pero hindi niya akalaing magaspang pa rin ang ugali nito at prangka kahit walang maalala sa nakaraan. Kuya, please be gentleman to her. Narito siya para tulungan ka makaalala. Hindi pinansin ni Marlon ang kapatid. Naroon din ang kanyang madrasta at tahimik lang na nakikinig sa pag-uusap nila ni Melissa. It's okay, normal lang na wala siyang maramdaman dahil ngayon niya lang ako nakausap. Matipid na ngumiti si Melissa kay Dale. Salamat sa unawa, iha. Ginagap ni Rochelle ang palad ng dalaga bago binalingan ang tingin ng binata. Marlon, anak, nasabi ko na ba sa'yo na si Melissa ang isa sa nag-alaga sa'yo noong hindi ka pa nagkakamalay? Marahang umiling si Marlon at pumikit dahil nakaramdam na naman ng sakit sa ulo. Nag-aalalang nilapitan ni Melissa ang binata at hinaplos ito sa braso. Ayos ka lang ba? Pwede sa sunod na araw na tayo mag-usap kung masama ang pakiramdam mo. Napamulat ng mga mata si Marlon at nag-aalalang mukha ng babae ang kanyang nasilayan. Sobrang lapit na ng mukha nito sa kanya at kung gagalaw siya, maglalapat ng kanilang mga labi. You look tired. Come, I will help you to relax. Malambing na umiti muli si Melissa bago dahan-dahang inilayo ang sarili kay Marlon. Umikot siya papunta sa likuran ng binata upang i-massage ang balikat nito. Napangiti si Rochelle nang hindi tumutol si Marlon sa ginawa ni Melissa. Magandang simula ito at kailangan lang nila mapalapit ang binata dito. Ang sunod na hakbang kung paano maakit ni Melissa si Marlon at kailangan may mangyari sa mga ito. Ilang oras pa nanatili si Melissa sa tabi ni Marlon. Natuwa siya at kinakausap na siya ng maayos ng binata. Guwapo at makisig pa rin naman ito kahit nakaupo lang sa wheelchair. Hindi na siya lugi kung maging asawa ito. Ano sa tingin mo? Kaya mo bang kunin ng buo ang tiwala niya? Taning ni Rochelle kay Melissa nang maihatid na sa silid si Marlon. Matalino po siya pero pasasaan ba't mahuhulog din siya sa aking karisma? May kasamang pagyayabang na sagot ni Melissa sa ginang. Good! Sa sunod na linggo, kailangan mo maghanda. Dapat na nasa tabi ka ni Marlon upang lalong bumango ang pangalan mo bilang babae niya. Nakauunawang tumango si Melissa sa ginang. Gusto ni Marlon bumisita sa kumpanya sa sunod na linggo at dapat siya ang nasa tabi upang magkaroon ng ideas ang lahat at mapag-usapan ang tungkol sa planong kasal nila ng dalawa. Sa Italy, makalipas ang ilang buwan ay excited ang kambal sa paghahanda ng mga sariling gamit. Sila mismo ang nagayos ng kanilang gamit at ayaw ng pahirapan ng ina. Nakangiting pinanonood ni Ashley ang dalawa. Maingat na tinutupi ang mga damit at ipinapasok sa maleta. Hindi talaga siya mahihirapan sa pag-aalaga sa mga anak. Mula nang magkaisip ang mga ito ay hindi pa saway, lalo na si Gab. Parang matanda na at ayaw siyang mahirapan. Mommy, we're done! Idinipa ni Jello ang dalawang kamay habang nakatayo sa harap ng malaking maleta. Masayang nilapitan niya ang mga ito at unang ginawaran ng halik sa pisngi si Jello. Well done, thank you babies! Mom, tumatawag po si Tito Ralph. Turo ni Gab sa cellphone ng ina habang nagpupumiglas mula sa yakap nito. Pumalatak si Ashley bago pinakawalan si Gabby. Malambing ang anak pero ayaw nitong magpahalik sa kahit sa pisngi. Hanggat maaari umiiwas na mahalikan niya pero sa kapatid, hindi ito nagrereklamo o nagsusungit. Possessive brother ito sa kakambal nito. Ready na ba mga bata? Bungad na tanong ni Ralph kay Ashley nang sagutin nito ang kanyang tawag. Yes, thank you sa pag-asikaso sa bahay naming tutuluyan ha. Pasalamat ni Ashley sa binata. Mula na maging close sila ni Ralph, ayaw nitong itinuturing niyang uncle or kuya at higit sa lahat, ay ayaw na ituring niyang big boss. Gusto nito ay magkaibigan sila. Tanging sina Ralph at Vina ang nakakaalam ng kanilang pag-uwi sa Pinas. Wala siyang balak magtagal doon. Kaya nagpahanap lang siya ng narentahang bahay sa isang subdivision. Ayaw niya rin tumira sa bahay ng abuela. Tito Ralph, we miss you! Napangiti si Ralph nang marinig ang malambing na tinig ni Jello. Ilang buwan pa lang siya sa Pilipinas at madalas naka-video call ang mga bata. Maging ang kanyang binatilyong anak ay natutuwa sa kambal at gusto ring makasama sa pagbabakasyon ng mga ito. Matapos makipag-usap kay Ralph ay dinouble check ni Ashley ang gamit ng mga bata. Pinatulog din na maaga ang mga ito dahil maaga ang kanilang flight bukas.
Ate, sigurado na po ba kayo na bakasyon lang tayo sa Pilipinas? Nilingon ni Ashley si Nida. Yan lang ang dala mong gamit? Pabiro niyang tanong sa dalagang yaya ng mga anak. Nahihiyang napakamot sa batok si Nida bago inihilera ang sariling maleta sa bagahe ng 3 kasama na nakahanda na doon sa sala. Napangiti si Ashley. Mas malaki pa kasi ang bag nito kaysa sa kanya. Wala namang problema doon. Hindi pa sila nag-exceed baggage. Alam niyang excited din itong umuwi ng Pilipinas upang magbakasyon sa pamilya nito. Baka hanggang 3 buwan lamang tayo doon. Kailangan natin makabalik bago magpasokan sa school. Nakakaunawang tumango si Nida. Alam niya ang kwento ng buhay ng amo kahit tahimik lang ito. Ang mga anak kasi nito madaldal at walang lihim ang ina sa mga ito. Pinatulog na rin ni Ashley ang katulong dahil maaga itong nagigising sa kanya. Siya kasi ay sanay magpuyat dahil sa trabaho. Kinabukasan maayos na nilisan nila Ashley ang bansang Italy. Pagdating sa airport ng Pilipinas, si Vina ang sumalubong sa kanila. Sobrang saya ng mga batang sumalubong dito, ganun din naman siya. Pero napalitan ng pag-aalala ang nadarama nang hindi makita si Ralph. Hindi nakasama si Ralph sa pagsundo dahil nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya, sabi ni Vina. Bahagyang lumaylay ang mga balikat ni Ashley. Kaya ba siya minamadali ni Ralph na umuwi sa bansang ito? Dahil seryoso ang problema sa bagong kumpanyang itinayo nito? Dito lang siya sumasandal na kabuhayan nilang mag-ina. Paano na kung bumagsak ang kumpanya dahil isa siya sa naging pabaya?